pag-aaralan. At ang pamagat po ng pag-aaralan natin for tonight ay Rewards of Heartfelt Prayer. Basahin na po natin ang ating text mula po sa Book of Hebrews chapter 11 verse 6. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Marami pong naniniwala na ang prayer ay paraan upang gawin ng Diyos ang mga bagay para sa kapakanan ng nagpray. Ngunit ang katotohanan po, ang prayer ay higit na tungkol sa pag-develop ng relationship natin sa Diyos kaysa sa paghingi po ng ating mga pangangailangan o kagustuhan sa Kanya. Now, the question is, what are the rewards when we pray to God? Meron palang gantimpala ito, kapatid, na maaaring kakailanganin mo rin. So makinig kang mabuti. Ang number 1, we grow closer to God. Doon sa Book of James chapter 4 verse 8a, nakasulat po, come close to God and God will come close to you. Ang verse po na ito ay nangangako na ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan, yung may sincerity. Siya ay isang mapagmahal na ama na naghahangad po ng malalim na relationship sa bawat anak niya. Kaya iniimbitahan niya tayong mag-pray ng tapat at lumapit kung may kababaang loob at katotohanan. Nais po ng Diyos na ibahagi natin sa Kanya ang ating puso at makipag-usap sa Kanya. Nais din niyang maglaan tayo ng oras upang makinig sa Kanyang still small voice, ika nga, at maramdaman ang mga impressions na inilalagay niya sa ating puso. Ang prayer po ay ang pagtatakda ng oras para lumapit sa Diyos at makipag-ugnayan sa Kanya. Number 2, we learn more about God's character. Sa Hebrews chapter 4, verse 16, it is written, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Ang tunay po na prayer ay hindi lamang listahan ng mga kahilingan natin. Ito po ay isang paraan upang mas makilala natin ang karakter ng Diyos at maunawaan po natin ang Kanyang kalooban. Sa pamamagitan po ng prayer, nagbabago po ang ating pananaw at nagiging tugma po ito maging ang ating puso sa puso po ng Diyos. Habang mas naglalaan po tayo ng oras sa presence ng Diyos sa pamamagitan ng prayer, mas nakikilala po natin ang Kanyang karakter. Ang prayer po, gamit ang salita ng Diyos, ay isa sa pinakamabisang paraan upang makilala ng mas malalim ang karakter ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng prayer, ng mga verses sa Bible, itinutugma po natin ang ating puso sa kalooban po ng Diyos at nakikita kung paano nahahayag ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang katapatan, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang buong karakter. Lubos po tayong kilala ng Diyos. Alam po natin yan. He has even inscribed our names on the palm of His hands. Mas lumalalim naman ang pagkilala natin sa Kanya sa pamamagitan po ng Kanyang salita ng Bible. At ang word po, ang Bible is living and active. And the word, the Bible, ito po ay talagang makakatulong ng malaki sa atin. Ito ang gumagabay sa ating buhay at naglalapit po sa atin sa Diyos sa bawat sandali po na meron tayo, maging sa atin pong quiet time. Point number 3, prayer shapes us to become more like Jesus. Ano ang mangyayari kapag nag-pray po tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos? Higit sa pagtugon niya sa prayer po natin, alam niyo magandang balita, magiging katulad po tayo ni Jesus. Tingnan po natin yung mga itinuro ni Jesus, for example, sa Book of Matthew chapter 6 verse 10. Ito po yung tinatawag ng maraming Lord's Prayer, pero mas maganda nga pong tawagin natin the Disciples' Prayer dahil alam naman natin hindi po nagkasala si Jesus, not even once. Pero dito po sa verse 10 ng Matthew chapter 6, nakasulat po, ang sabi ni Jesus, this is how you should pray, di ba? Your kingdom come,
Your will be done on earth as it is in heaven. Ito ang itinuturo niya sa atin bilang mga disciples. Ano po? Na hindi po yung kalooban natin, kung hindi yung kalooban ng Diyos ang dapat mangyari. Ano po yung kanyang will. Now, sa John chapter 5 verse 30, yung second part naman po nakasulat, ang sabi ni Jesus, I seek not to please myself, but Him who sent me. So, ang talagang hangad niya ay hindi yung para sa kanya, kung hindi para do sa kalooban ng nagsugo sa kanya, none other than His Father, our Father God. Sa pamamagitan po ng prayer, ipinapakita po sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban para sa atin pong buhay. Ipinapakita rin niya ang kanyang puso para sa mga taong nasa paligid natin. Pinupuno niya tayo ng pagmamahal at habag para sa iba. Binibigyan niya tayo ng pagnanais na gawin ang kanyang kalooban, hindi na yung kalooban natin. Si Jesus po ay punong-puno ng compassion at nais niyang tularan po natin siya sa pagmamahal sa iba, sa ating kapwa. Ang prayer po ay tumutulong sa atin na maiayon ang ating puso sa pananaw po ng Diyos upang mapaglingkuran ang mga taong inilalagay niya sa atin at ating nakakasalamuha. Now, kapatid, napansin mo ba na kapag ipinagpe-pray natin halimbawa ang isang tao ng matagal, binabago ng Diyos ang ating puso upang makita sila ayon sa kanyang pagmamahal at habag. Di ba? Ang ibig ko sabihin, halimbawa, talaga namang hindi mo siya binibigyan ng pansin dati, hindi mo siya pinagpe-pray, maaaring ang masama loob mo sa kanya, pero nung sinimulan mo siyang ipag-pray at nakakailang araw ka na o nakakailang linggo ka na o maaaring buwan, nababago na yung pagkakakilala mo sa kanya. Napapalitan na halimbawa yung inis mo o galit mo ng pagkahabag. Ganun ang ginagawa ng prayer. Ang prayer po ay nag-a-align sa ating puso, sa puso ng Diyos, sa kanyang kalooban. At ginagawa itong pinakamabisang paraan upang mahalin ang mga mahirap pagsamahan. Yung bang matututunan natin talagang i-love yung mga unlovable. Point number 4, we exchange worry for peace. Sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7, it is written, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ang isa po sa pinakasigurado na paraan upang palitan yung worry ng peace o kapayapaan ay sa pamamagitan po ng prayer. Sa halip na mag-alala at magpabalik-balik sa isip ang iyong mga alalahanin, kausapin mo ang Diyos. Is just a prayer away. Sabihin mo sa Kanya ang nasa isip mo. Maglaan ka ng oras sa Kanyang salita habang ninanamnam mo ang Kanyang mga pangako. Sa paggawa nito, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao. The peace that passes all understanding. Number 5, prayer protects us from the forces of darkness, from the forces of the evil one. Doon po sa book of Ephesians chapter 6 verse 12, mababasa po natin, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Ang ating pong pakikipaglaban ay hindi lamang po sa physical, kundi higit sa lahat po, ito'y spiritual. At ang atin pong mabisang panlaban ay prayer. Doon po sa book of Psalm, chapter 144, verse 1, it is written po, praise the Lord who is my rock. He trains my hands for war and gives my fingers skill for battle. Ito po yung sinulat ni David eh. Pero noon talagang agdigmaan eh. Bukod sa evil forces of the air, powers of darkness, ay mga tao din. Pero ngayon po, ito po ay true prayer na lang. Spiritual battle na po ito. Kaya yung hands natin, God is training our hands at binibigyan tayo ng fingers skilled for battle. Ito po ay panalangin ni David na kumikilala sa Diyos bilang kanyang katatagan at tagapagsanay sa mga laban sa buhay.
At ang prayer po ay magagamit natin sa atin pong pakikipaglaban sa buhay. Dapat masanay po tayong manalangin, maging habit po natin to. Kaya nga po meron tayo ngayon. Actually, magwa 1 year na. Glory to God, mag-anniversary na pala kasi ito po ay sinabi ni Sister Lori sa atin mga 21 days before the anniversary last year, yung 21 days na prayer na yan, sinimulan din po yung 6 o'clock prayer habit. Hanggang sa ngayon po, walang tigil ito. Araw-araw to, walang excuse, ginagawa po ito. Okay? So napakahalaga po ng pananalangin. At ngayon nga po, dahil medyo napupuno po yung ating chat room, hiniwalay na yung youth sa adults. Ang adults ay 6 o'clock, ang youth naman ay 7, kaya lamang nag-a-adjust sila kapag Wednesday, 6:30 sila nag-start. At ganun din sa Saturday. Okay? Now, sa 2 Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, mababasa naman po natin, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Strongholds of what? The enemy. Ang prayer po ang nagpapakilos sa mga kapangyarihan sa spiritual na larangan. Ito ang nagbabagsak sa mga pader, sakutan ng kaaway, at nagpapasiklab po ng kabutihan upang manaig laban sa kasamaan. Ngayon nga pong panahong ito, lalo na po ngayon, kailangan talaga nating ibagsak lahat ng strongholds po na kumbaga ay nagpapahirap sa bansa natin. Nandiyan na yung corruption, di ba? Stronghold ng kaaway yan eh. Nandiyan na talaga yung iba't iba, pati yung rebellion and so on and so forth. Now, number 6, we find greater strength in God. Kapag tayo po ay nananalangin sa mga sandali ng ating kahinaan, ng pag-aalinlangan, maging ng takot at tukso, ang Diyos po ay nagbibigay ng kanyang supernatural power sa atin. Hindi niya tayo iniiwan sa ating sariling kakayahan lamang. Sa halip po, ang kanyang biyaya ay nagiging sapat upang mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok. Doon po sa Book of Isaiah, chapter 40, verse 31, alam ko marami sa inyo nakakaalam nito, paborito nyo, pero para sa iba, I would suggest po ito ay memoryahin natin by heart. Because it is written in Isaiah chapter 40, verse 31, but those who wait on the Lord, those who trust in the Lord, those who pray to the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ipinapangako po ng Diyos na ipakita ang kanya pong kapangyarihan sa ating mga kahinaan. Alam nyo, sa weakness natin, God's strength is made perfect. Alam po natin yan. Matatanggap po natin ang kanyang kapangyarihan sa pagdulog natin sa kanya sa pamamagitan po ng prayer. Sana nakikita po natin yung kahalagahan at yung mga benefits, yung mga rewards na makukuha po natin sa atin pong prayer. Kung pakiramdam mo ay nangihina ka ngayon, kapatid kaibigan, anong dapat mong gawin? Lumapit ka sa Diyos. Simpleng-simple lang. Hingin mo sa Kanya na bigyan Kanya ng lakas. Kaya niyang tulungan kang malampasan ang bawat tukso. Yes, ang bawat takot, pagdududa, at kahinaan na nararanasan mo. Naghihintay siya upang bigyan Kanya ng lakas. Tandaan mo yan. Now, let's go to point number 7. God offers direction for our lives. Ang Diyos ay nagbibigay rin ng direction kapag tayo po ay nagpe-pray. Kung ikaw ay hindi sigurado sa isang decision na kailangan mong gawin o nag-aalinlangan ka habang naghahanap ng kalinawan para sa kinabukasan, well, hilingin mo sa Diyos na gabayan ka. Nais niyang gabayan ka at pamunuan sa tamang landas. All you have to do is to trust Him. Di ba? Kasulat nga sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths straight. Now, doon po sa Book of Psalm, chapter 24, verses 4 and 5, mababasa naman po natin, show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth, and teach me. For you are the God of my salvation, and on you I wait all day. Point number 8. Prayer changes our circumstances. Gusto mo ba mabago yung circumstances mo? Yung situation mo? Pray, kapatid.
Pray. Pray to the King of Kings and the Lord of Lords. Pray to the Creator of the heavens and the earth. Pray to your almighty and all-knowing God. Doon sa 1 John chapter 5, verses 14 and 15, it is written, "And we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. And since we know He hears us when we make our request, we also know that He will give us what we ask for." Kapag ang mga lingkod po ng Diyos ay nagpipray, nababago po ang kanilang situation. Bukod sa nababago sila mismo. Ang mga kaparaanan po ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga kaparaanan. His ways are higher than our ways, His thoughts than our thoughts. Ang kanya pong takdang panahon at kanyang mga pamamaraan ay hindi laging tumutugma sa atin pong mga inaasahan. Kasi nga, limited lang yung ating knowledge, ang ating thinking, ang ating mind. Whereas He, unlimited, limitless. Gayunpaman, hindi po natin dapat hayaan na pigilan tayo ng ating mga pagdududa sa pagdulog po sa Kanya sa panalangin. Gusto po ng Diyos na magbigay ng kagalingan, ng restoration, ng marriage, ng financial breakthrough or miracle, at iba pa para sa ating pong kabutihan at kapakanan. Again, to recap, what are the rewards when we pray to God? 1, we grow closer to God. 2, we learn more about God's character. 3, prayer shapes us to become more like Jesus. And number 4, we exchange worry for peace. Number 5, prayer protects us from the forces of darkness. Number 6, we find greater strength in God as we pray. And number 7, God offers direction for our lives. Kung wala ang Diyos, kapatid, maliligaw talaga tayo. Kailangan natin ng direction ng Holy Spirit sa ating mga buhay. And number 8, yung last po, prayer changes our circumstances. Nawa po meron po tayong natutunan, mga kapatid, mga kaibigan, at tayo po ay mag-pray na.